Ang alamat ng unang bampira. Noong unang panahon, sa pinakaloob ng malawak at masukal na kagubatan ng Malasugi, may isang tahimik na bayan na pinamumunuan ng isang dakilang babailan na ang pangalan ay Salimba. Si Salimba ay kilalang tagapangalaga ng kalikasan at tagapagtanggol ng mga tao laban sa masasamang espiritu. Araw at gabi, siyang nag-aalay ng dasal at ritual, panalangin para sa ulan, sa masaganang ani, at higit sa lahat, para itaboy ang gutom, sakit, at dilim. Ngunit isang gabi, sa kabilugan ng buwan, bumukas ang pinto sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga demonyo. Sa gitna ng ulap at malamig na hangin, lumitaw si Dumagit, ang demonyo ng gutom at kadiliman. Ang kanyang mga matay pulang-pula, ang balat ay kasing itim ng abo, at ang tinig niya ay kayang huminto ng tibok ng puso ng sino mang makakarinig. Hinarap ni Salimba si Dumagit, mag-isa, matatag, walang takot. Humiling si Dumagit ng isang kaluluwa, isang handog na magsisilbing tulay para tuluyang lamunin ng dilim ang kagubatan at ang buong bayan. Kapalit ng pagtanggi, pinagbantaan niya si Salimba na lulunurin niya sa gutom at kamatayan ang lahat ng kanyang minamahal. Hindi pumayag si Salimba na may buhay na masasayang, kaya siya mismo ang nag-alay ng kanyang kaluluwa. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng dilim, gumamit siya ng sinaunang mahika. Pinainom niya si Dumagit ng itim na dugo ng bituin, isang sumpa na magbabalik ng kanyang katawan, ngunit magbubura ng kanyang kaluluwa. Galit na galit si Dumagit. Sa halip na palayain si Salimba, isinumpa niya ito. Ginawa niyang isang nilalang na hindi mamamatay, ngunit habang buhay na uhaw sa dugo ng tao. Ang dakilang babailan ay naging kauna-unahang bampira. Noong una, tinanggap ito ni Salimba bilang parusa. Lumayo siya sa kanyang bayan, nagtago sa dilim ng kagubatan, at pinilit mabuhay sa dugo ng mga hayop upang hindi saktan ng mga tao. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, ramdam niya ang walang hanggang gutom. Gutom na hindi kayang punan ng dugo ng hayop. Hanggang dumating ang sandali ng kanyang pagkakasala, nalasahan niyang muli ang dugo ng tao. Isang sakristan na nawala sa gubat, isang mangangaso na sugatan, isang magnanakaw na pumasok sa kanyang kuweba. Sila ang unang pinaghugutan niya ng lakas. Mula sa dugong yon, nagsimulang dumami ang kanyang lahi. Ang mga nakagat niya ay naging tulad niya, nilalang natakot sa araw, mabilis maghilom ang sugat, at mabubuhay magpakailanman basta't may dugo silang maiinom. At nang dumami sila, kumalat ang alamat. Una sa bayan, saka sa buong bansa. Tinawag silang bampira mula sa pangalang Salimba, ang unang isinumpa. Hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda na kapag sumasayaw ang mga paniki sa liwanag ng buwan, bumabalik si Salimba upang silipin kung sino ang susunod na magdadala ng kanyang lahi. Kaya kung maririnig mo ang huni ng paniki sa hating gabi at makakita ka ng aninong dumaraan sa gilid ng iyong bintana, huwag kang lalabas. Isara ang pinto, patayin ang ilaw, manalangin. Dahil sa ilalim ng kabilugan ng buwan, muling nabubuhay ang alamat ng unang bampira.